Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ang sabi nila, ang pamilya ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay. Hindi lang ang pera ang nakapagpapasaya sa tao, kundi ang isang buong pamilyang sama-sama. Bago ko simulan ang aking kwento ay gusto ko munang batiin kayo at lahat ng staff ng Papa Dudut YouTube channel at ganun din sa lahat ng mga nakikinig sa Spotify. Siya nga pala Papa Dudut, ako si Lilibeth. Isa akong avid listener ng programa ninyo. Sumusa pa naman ako sa inyo para mag-share ng aking istorya ng buhay na alam kong kahit papaano ay kapupulutan ng aral. Papa Dudut, grade 1 pa lamang ako noon nang mamatay ang nanay ko. Pero kahit na hindi ko siya nakasama ng matagal, ay alam kong mahal na mahal niya ako. Pero sa pagkamatay ni nanay ay naging daan yon para magkagulo ang pamilya namin. Muling nag-asawa kasi si Tatay Ruben pero ang masaklap ay pati mga anak ng madrasta ko sa una niyang asawa ay sumampid sa bahay namin. Kaya tuloy ay nahati ang atensyong ibinibigay ni Tatay Ruben sa sarili niyang mga anak. Papa Dudut, noong una, inakala kong mabait na madrasta si Tita Aling. Pero sa pagdaan ng panahon ay lumabas din ang totoong kulay nito. Oh, dumating ka na pala, Beth? Tila naiirita at hindi masaya ang aking madrasta sa pagdating ko sa bahay. Sige, tay po. Tanong ko na lamang sa kanya. Nasa itaas, nagbibihis ng damit, sagot niya sa akin. Huminga na lamang ako ng malalim ngunit kasabay noon ang pagkalam ng aking sikmura. Tita? Ano pong pagkain? Nagugutom na po kasi ako. Tingnan mo na lang diyan sa hapag. Nako, marami pa akong ginagawa dito sa kusina. Huwag mo akong istorbohin. Naiinis niyang wika sa akin. Mabilis akong tumungo sa hapag at doon ay nakita ko ang isang platong may takip na tinaob na. Pagbukas ko ay nakita ko ang 2 pirasong tuyo at isang kamatis. Tita, tuyo na naman po ba ang ulam natin? Naiinis kong wika. Oo, hindi kami mayaman pero afford namang bumili si tita ng masarap na pagkain dahil maganda ang trabaho at malaki ang sweldo ni Tatay Ruben noong mga panahong yon. At saka nakakapansin na rin ako kay Tita Aling na palaging ganun lamang ang ipinapauulam sa akin. Ano pa ba yung nakikita mo dyan sa mesa? Alangan namang may fried chicken dyan. Ay nako, huwag ka nang mapili sa pagkain. Kainin mo na lang kung ano yung nakahain dyan. Naiinis niyang wika sa akin. Samantala ay nakita ko naman ang isang malaking mangkok sa mesa na may takip din ng maliit na platito. Nang silipin ko ay ibang ulam ang nakita ko. Kanino po itong laing at ginataang puso ng saging? Tanong ko pa sa aking madrasta. Huwag mong gagalawin yan. Pare yan kina Rico at Mario. Yan ang ipapakain ko sa kanila pag uwi nila. Saway sa akin ni Tita Aling. Wow naman po tita. Masasarap ang pagkain ninyo sa mga anak ninyo. Samantalang ako tuyo lang ang ipapakain ninyo. Hindi po ba napaka-unfair niyan? Kasi kung titingnan pera naman po ni Tatay Ruben ang pinambili niyan. Reklamo ko. Kung gusto mong kumain ng masarap, sumingil ka ng pera sa tatay mo. Balik niya sa akin na siya kong ikinainis. Teka tita, hindi po porket sa inyo ibinibigay ni Tatay Ruben ang lahat ng pera niya ay magiging unfair na kayo. Alalahanin niyo po sana na pera yan ni Tatay Ruben. Hindi po sa inyo. At saka kung tutusin, hindi po obligasyon ni Tatay Ruben na pakainin yung mga anak ninyo kasi anak niyo po sila sa una ninyong asawa at hindi kay Tatay Ruben. At saka may sarili ng pamilya, sina Rico at Mario. Hindi na po sila dapat nakikisampid pa rito sa bahay. Reklamo ko. Tuluyan namang nagalit sa akin ang aking madrasta at kinompronta niya ako. Ako ang asawa ng tatay mo kaya karapatan ko kung ano ang gagawin ko sa perang binigay niya sa akin. At saka sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? Anak ka lang ni Crisanto. Yun nga po tita, anak po ako ng asawa ninyo kaya may karapatan din po ako sa pera ni Tatay Ruben. Kaya wag niyo pong dupangin yung pera. Balik na sabi ko sa kanya. Aba, sumusobra ka na ha? Hindi ko gusto yung pananalita mo sa akin. Hoy, Lilibeth. Gumalang ka naman sa akin.
demand niya sa akin. Samantala'y napansin kong lumapit na sa amin si Tatay Ruben. Siguro dahil narinig niya ang usapan namin ng asawa niya. Aling Beth, nag-aaway na naman ba kayo? Ano ba yan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos nagtatalo kayong dalawa. Saway niya sa amin ni Tita Aling. Ruben, pwede ba? Pagsabihan mo nga yang maldita mong anak, palasagot sa akin. Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Ngayon kung hindi mo yan pagsasabihan ay sasaktan ko na yan, banta ni Tita Aling. Nagpanting naman ang aking tenga sa sinabi ng madrasta ko. Subukan mong saktan ako, Tita Aling, at magkakamatayan tayong dalawa. Sigaw ko pa sa kanya. Beth, ano bang problema mo at panay ang pagsagot mo sa tita mong si Tita Aling? Sa puntong yon ay si Tatay Ruben na ang nagalit at nagtaas ng boses sa akin. Kasi naman po tatay, hindi po sa namimili ako ng pagkain pero tuyo na naman po ang ipapakain niya sa akin. Samantalang yung mga anak po niya na hindi ninyo naman kadugo masasarap po ang pinapakain niya, reklamo ko sa aking ama. Bakit ka ba mapili, Lilibeth? Kung ano yung pagkain dyan sa mesa, yun ang kainin mo. Ngayon kung ayaw mo ng tuyo, pues wag kang kumain. Ganon kasimple, galit na balik sa akin ni Tatay Ruben. Ngunit tumutol ako sa kanyang sinabi. Pero tatay naman, tumigil ka na dyan sa pangangatuwiran mo. O Beth, binabalaan kita. Igalang mo ang tita mong si Tita Aling kasi kung may makarating pa sa akin na sinasagot mo siya makikita mo ang galit ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Yun ang babala sa akin ni Tatay Ruben. Tatay naman, bakit naman po kayo ganyan sa akin? Mas kinakampihan niyo pa ang asawa ninyo kesa sa sarili ninyong anak, sabi ko sa kanya. That time ay malapit nang sumabog ang emosyon ko. Beth, tanggalin mo na sa isipan mong kinakampihan ko ang tita mo. Alam ko kung ano ang tama at mali. At sa lagay nyo, wala akong nakikitang mali sa ginagawa ng tita mong si Tita Aling, giit pa ng aking ama. Pero ito'y napaka-unfair po niya, hirit ko. Ngunit nagbingi-bingihan lamang ang aking ama. Pata si Tita Aling. Yung tungkol naman sa pagkain, nakahain dyan ako ang nagpabili ng laing at ginataang puso ng saging sa tita mo. Ako rin ang nagpaluto ng tuyo. Ibig sabihin niyo po ba kayo rin po ang nag-utos na tuyo lang ang ipapakain ninyo sa akin? Tanong ko sa kanya. Bakit? Ano bang masama sa tuyo? Ilang piraso yan? 2. 2 piraso? Tapos may 1 pirasong kamatis ka pa. Masama pa ba yan? Sarkastikong wika sa akin ni Tatay Ruben. Dahil na rin siguro sa pagod, ay nagpasya na lamang akong magpasensya at magparaya na lang. Sige po tatay, kakainin ko na po itong tuyo, wika ko. Pero habang kinakain ko yon ay hindi ko talaga maiwasang magtanim ng galit. Papadudot, masama talaga ang loob ko sa tatay ko dahil sa pagtrato niya sa akin. Pakiramdam ko tuloy ako pa ang sampid sa bahay namin. Pakiramdam ko ako pa ang hindi niya anak. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na maiyak dahil nararamdaman ko na hindi ako mahal ng tatay ko. Pero tiniis ko ang lahat ng yon, papadudot. Mahal ko pa rin kasi ang sarili kong ama at pilit na inuunawa na lamang ang sitwasyon ko. Samantala, isang gabi ay masayang-masaya akong umuwi dahil qualified ako sa scholarship at kinakailangan lang ni Tatay Ruben na pumunta sa eskwelahan noon para tuluyan na akong maaprubahan. Pero naputol ang saya ko nang maabutan ko ang away sa loob ng aming bahay. Ikaw Dante, huwag kang palasagot sa akin. Hindi porket malaki ka na lalapastanganin mo na ako. Anong klase kang anak ha? Masyado kang suwail. Narinig kong sigaw ni Tatay Ruben sa aking nakatatandang kapatid. Hindi ako suwail, tatay. Pinaglalaban ko lang po ang karapatan ng mga kapatid ko. Alam nyo tatay, ang hirap sa inyo. Mas kinakampihan nyo pa ang sampid ninyong asawa kaysa sa mga sarili ninyong mga anak. Reklamo naman ni Kuya Dante. Iti ko mo nga yung bibig mo. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Tita Aling. Saway ni Tatay Ruben at halos sasaktan na niya noon ang kapatid ko. Bakit? Totoo naman po ha. Akala nyo kung sinong reyna kung umasta, samantalang sampid lang dito sa bahay, matapang na wika ng kapatid ko. Tumigil ka. Igalang mo ang asawa ko, demand ng aking ama. Sige po tatay, paano ko po igagalang ang babaeng yan kung
makapagmaltrato sa mga kapatid ko, akala ninyo may karapatan? At saka masyado po kayong mapagbigay dyan kay Tita Aling. Biruin nyo, pati mga anak po niya, sa una niyang asawa ay pinapalamon nyo pa. Okay lang po sana kung mga bata pa po yung mga anak niya, kaso hindi na eh. Pati pa yung mga apo ni Tita Aling na yan kayo pang nagpapakain. Ano ba yan, tatay? Gumising naman sana kayo. Lalong nag-init naman ang ulo ni Tatay Ruben sa sinabi na yon ni Kuya Dante. Teka Dante, bakit ka ba marunong pa sa akin ha? At saka sino ka? Para pagsabihan ako samantalang anak lang naman kita. Hetong tandaan mo Dante. Wala kang karapatan na diktahan ako sa gusto kong gawin. Ngayon kung ayaw ng mga kapatid mo sa pamamalakad ko, ay mabuti pang lumayas na kayong lahat. Sige, kupkupin mo yung mga kapatid mo. At kapag umalis na kayo dito, kahit kailan ay huwag na kayong magpapakita pa sa akin, utos pa nito sa aking kuya. Ang hirap niyo po talagang umunawa, tatay. Masyadong pinapahalagahan niyo yang si Tita Aling kaysa sa amin. Hindi na makontrol ni Kuya Dante ang kanyang emosyon ng sandaling yon at halos maiyak na siya sa sobrang galit niya. Sa puntong iyon ay lumapit na ako sa aking kapatid para pahupain ang kanyang galit. Kuya Dante, tatay, wag na po kayong magtalo, sabi ko pa sa kanila. Hindi ko kasi maiwasang mag-init ng ulo, Beth, lalo na't inaapa kayo ng madrasta natin. O namang siya kinakampihan si Tita Aling paglalahad ni Kuya sa akin sa kanyang problema. Agad ko naman siyang naintindihan. Hindi sa kinakampihan ko si Tita Aling, pero kailan ba kayo nagpakita ng kagandang asal sa kanya? Kahit kailan ay hindi ninyo siya tinuring na ina. Katwiran pa ni Tatay Ruben sa aming magkakapatid na agad ko namang pinasinungalingan. Tatay, nagkakamali po kayo. Pinapakitaan naman po namin na maganda si Tita Aling pero siya rin mismo ang may ayaw sa amin. At saka kahit kailan ay hindi rin niya kami tinuring na anak. Masyado siyang makasarili, tatay. Inuuna niya palagi ang mga anak niya kesa sa amin. Para kay Tita Aling, mga anak lang niya ang magaling. Para sa kanya, ang mga anak niya ang mas may karapatan sa bahay na ito kesa sa amin. Parang lumalabas po tuloy na sila ang anak ninyo sa halip na kami. Sabi ko pa sa kanya. Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayong insecure sa mga anak ni Tita Aling. Ako naman, sa pa ni Tatay Ruben sa amin ni Kuya Dante. Hindi sa insecure kami, tatay. Pero matuto naman sana yang mga anak ni Tita Aling na lumugar sila sa tama. Masyado na pong umaabuso si Tita Aling at mga kapatid niya, kumpronta ni Kuya sa kanya. Alam nyo, kung hindi ninyo kayang pakisamahan si Tita Aling, di lumayas na kayo sa pamamahay na ito, utos niya sa amin. At kami pa po ang lalayas. Ibang klase rin kayo, tatay. Kami itong mga sarili ninyong anak, kami pa ang palalayasin mo. Teka, tatay, ano bang pinakain sa inyo ni Tita Aling na yan? At kung makapagtanggol kayo sa kanya, wagas. Galit na wika ni Kuya Dante. Hindi niya matanggap na maagrabyado kaming magkakapatid nang dahil lamang sa mga sumasampid sa tatay namin. Pero mabilis na nagsalita si Tatay Ruben para ipagtanggol ang kanyang asawa. Sa tingin ko si Tita Aling ang mas naagrabyado sa sitwasyon na ito. Nagpanting naman ang aking tenga at nainis sa kanyang sinabi. Naagrabyado, tatay? Bulag po ba kayo? Kung ayaw nyo kay Tita Aling, pues ayaw ko rin sa inyo. Hindi ko kayo kailangan. Taas noon nasabi pa ni Tatay Ruben sa amin. Tatay, ipagpapalit nyo po kami para lang sa babaeng yan. Nakaka-disappoint kayo. Hayagan akong nagsabi ng pagkadismaya sa aking ama. Ikaw, Beth, alam ko ikaw ang nanunulso kay Dante na magalit kay Tita Aling. Kung ano-ano siguro yung mga sinasabi mo kaya pinag-iinit mo palagi ang ulo ng lalaking ito. Ako naman sapa ni Tatay Ruben sa akin. Tatay, totoo naman po yung mga sinasabi ko kay Kuya. Totoo naman pong napakasama ng ugali ng asawa ninyo. Pagtatanggol ko naman sa aking sarili. Ikaw ang nagpapaaway dito Salot ka sa bahay na ito na ibulalas ni Tatay Ruben sa akin. Hindi ko naman matanggap ang sinabi sa akin ng aking ama kaya nagpahayag na ako ng aking saloobin sa kanya. Ako po salot, grabe naman po kayong magsalita.
Kung makapagsalita po kayo sa akin parang hindi niyo ako anak. Tatay, kahit kailan hindi kayo nakarinig sa akin ng masasakit na salita. Kahit kailan ay hindi ko po kayo minura, nilait o sinumbatan, kahit kailan hindi kayo naging ama sa akin. Nagtiis po ako, tatay, kahit na hindi niyo ako tinrato bilang anak. Puro na lang po sama ng loob ang ibinigay ninyo sa akin. Kung tutuusin po talaga, tatay, dapat ay magalit na ako sa iyo, kaso nirespeto ko pa rin kayo. At saka, ako po ba ay salot sa bahay na ito? Kung salot po pala ako, sana nagbigay po ako ng sakit ng ulo sa inyo. Kaso hindi naman po, hindi ba? Alam niyo po, tatay, marami na po akong sama ng loob sa inyo kasi palagi niyo po akong binabaliwala. Palagi niyo pong pinapakita sa akin na wala akong halaga sa inyo. Ang sakit po ng ginagawa ninyo sa akin, tatay. Yon ang sinabi ko sa aking magaling na ama. Samantala, inalo naman ako ng aking kuya habang naiiyak na ako ng sandaling yon. Nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ng aking sama ng loob. Alam niyo po ba, tatay? Nakapasa po ako sa scholarship. Kaso alam ko po na hindi naman kayo magiging masaya para sa akin. Hindi ko na rin po sinasabi sa inyo yung mga nakakamit kong karangalan sa eskwelahan kasi wala naman kayong panahon sa akin. Sa totoo lang po talaga, tatay, minsan napapaisip po ako kung anak niyo pa ba talaga ako o hindi. Pero imbes na makonsensya ay binaliwala lang ni Tatay Ruben ang mga sinabi ko. Tigilan niyo na ako sa mga kadramahan ninyong yan. Hindi kayo yayaman diyan. Basta kung hindi ninyo kayang tanggapin na maging pangalawang ina si Tita Aling, ay mabuti pang lumayas na lang kayong dalawa. Kasi mga pahirap lang kayo sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Tandaan nyo yan. Sabi pa niya sa amin ni Kuya. At yun nga, Papa Dudut, pinalayas kami ng aming ama sa sarili naming tirahan. Masakit yon sa amin dahil halatang halata na mas pinapanigan ng tatay namin ang asawa niya at mga anak nito kesa sa aming mga anak niya. Papa Dudut. Hindi ko mawari kung bakit ganoon na lamang ang trato ni Tatay Ruben sa aming magkakapatid, lalo na sa akin. Kaya tuloy hindi ko maiwasang mag-isip na baka nga ampon lang ako o kaya ay iba ang tunay kong ama. Sa kabilang banda, Papa Dudut, paglayas namin sa bahay ay kinubkop at inalalayan ako ng mga kapatid kong sina Kuya Dante at Ate Flora. At nagtulong silang dalawa para makapagpatuloy ako ng pag-aaral. Samantala, isang araw, Beth, pasensya na kung hindi ka namin masamahan ni Ate Flora sa mga events mo sa school. Alam mo naman busy kasi kami sa trabaho. Sayang talaga paghingi ni Kuya Dante ng paumanhin sa akin. Naintindihan ko naman kayo ni Ate Flora. At saka sobra-sobra na yung tulong na ibinigay ninyo ni Ate Flora sa akin. Kung hindi dahil sa inyo hindi ako makakapag-aral ngayon. Pero alam mo kuya, masama pa rin ang loob ko kay Tatay Ruben, sabi ko naman sa aking kapatid. Naiintindihan kita kung sumama man ang loob mo kay Tatay Ruben. Marami siyang pagkukulang sa iyo. Kahit din kami, masama ang loob sa kanya. Samantala'y nagpatuloy ako sa paglabas ng sama ng loob sa aking ama. Hindi ko talaga maiwasang maghinanakit sa kanya. Kasi hindi ko naramdaman mula sa kanya na mahal niya ako. Para bang hindi anak ang trato niya sa akin. Kuya Dante, anak ba niya talaga ako? Tanong ko. Oo naman, anak ni Tatay Ruben talaga. Kapatid ka namin. Sagot naman ni Kuya sa akin. Pero bakit ganun kuya? Bakit parang malayo ang loob niya sa akin? Nagtataka kong tanong. Simula nung mamatay si nanay, hindi ko na siya malapitan. Ni minsan ay hindi siya nagkukubling kumustahin ang pag-aaral ko kung okay ba ang mga grado ko. Tapos kapag may mga events sa school tulad ng recognition day at saka kuhanan ng card, hindi ko siya mapapunta kasi palagi siyang nangangatwiran na busy siya. Pagkatapos noon ay nagbuntong hininga na lamang ako. Ipagdasal mo na lang si Tatay Ruben na sana'y magbago na siya. Naway magising na siya sa mga pagkakamali niya. Sabi na lamang sa akin ni Kuya. Naku Kuya, gabi-gabi ko na ngang ipinagdarasal si Tatay Ruben na sana'y magbago na siya ng pakikitungo sa akin Kaso parang walang epekto Ganon pa rin si Tatay Ruben. Malungkot kong wika sa kanya.
Huwag tayong mainip, Beth. Malay mo isang araw ay bigla na lang magbago si Tatay Ruben, pampalubag loob ng wika ni Kuya Dante sa akin. Basta ito lang ang tatandaan mo, Beth. Lahat kami ng mga kapatid mo ay nakasuporta sa iyo. Sabi pa niya sa akin na siyang ikinahinga ko ng maluwag. Papadudot, sa kabila noon ay hindi ko pa rin maiwasang magtanim ng galit sa aking ama dahil sa pagpapabaya niya sa akin. Sobrang hinanakit ko sa kanya dahil wala ang aking ama sa mga panahong kailangan ko siya. Kaya dumating ako sa puntong sinisisi ko ang Diyos dahil binigay niya sa akin ang isang napakawalang kwentang ama. Dahil doon ay hindi ko na mapaniwalaan ang kasabihang walang magulang ang kayang tiisin ang anak dahil nagagawa kong tiisin at baliwalain ng sarili kong magulang. Papadudot, namuhay akong mag-isa nang walang tulong na nagmumula sa aking ama. Hindi ako lumapit sa kanya at sa halip ay kumilos ako at nagtrabaho para may ipanggastos ako sa aking mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sinumpa ko talaga sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako lalapit at hihingi pa ng tulong sa ama ko. Pero papadudot, hindi ko akalain na darating din pala ang panahon na kakailanganin ko rin ang tulong ng aking magulang. Sa ayaw ko man o sa gusto. Tita Aling, si Tatay Ruben po. Tanong ko sa aking madrasta nang dumating ako noon sa bahay. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Tila naaasar niyang sabi sa akin. Kakausapin ko lang po si Tatay Ruben. Nasa na po ba siya? Tanong ko ulit sa kanya. Ay nako, wala rito ang tatay mo. Bumalik ka na lang ulit. Naiiritan niyang sabi sa akin. Sigurado po ba kayo? Nag-aalinlangan kong tanong sa kanya. Bakit? Mukha ba akong nagsisinungaling? Balik niya sa akin. Saan po ba pumunta si Tatay Ruben? O siya, ako na lamang ang bahala. Aba, malay ko. Hay nako, bumalik ka na lang bukas o sa makalawa. Iistorbo mo ako wika sa akin ang aking madrasta. Aalis na sana ako kaso'y bigla kong narinig noon ang boses ni Tatay Ruben. Kaya dali-dali akong bumalik at hinarap ko si Tita Aling. Akala ko ba wala si Tatay Ruben ha? Sinungaling kayo? Teka, bakit ba ayaw niyong ipakausap sa akin si Tatay Ruben ha? Bakit ba palagi niyong hinaharangan si Tatay Ruben? Tita Aling, baka nakakalimutan ninyo. Anak niya ako at may karapatan akong kausapin siya. Giit ko sa kanya. Kausapin mo, nakakaistorbo ka kasi. Wika niya sa akin. Ako po istorbo, Tita Aling. Wala akong pakialam kung naiistorbo ka kasi una sa lahat, hindi naman ikaw ang pinunta ko rito kundi ang tatay ko. At saka kahit na tatay ko pa siya may karapatan akong mangistorbo kasi anak niya ako. Gets nyo ba? Sarkastikong wika ko sa kanya. Alam mo Beth, namumuo na talaga ako sa iyo. Hindi ko gusto yung pananalita mo, wika ni Tita Aling sa akin. At sino ka naman para magsabi sa akin ng ganyan samantalang madrasta lang naman kita. Ano? Total naman pamamahay ko rin ito. Papasok na ako sa loob sa ayaw mo o sa gusto. Makikiraan nga po, sabay pasok ko sa bahay. Ruben, yung bruha mong anak narito, narinig kong tawag ni Tita Aling sa aking ama. Mabilis namang pumunta si Tatay Ruben sa sala kung saan ay agad niya akong tinanong. Anong kailangan mo? Magalang naman akong sumagot sa aking ama. Tatay, exam ko na po kasi next week. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Hihiram po sana ako ng pera sa inyo para makapag-take po ng exam. May patago kang pera sa akin? Sarkastikong balik niya sa akin. Tatay, nakikiusap na po ako sa inyo. Kailangan ko lang po talaga ng pera. Pagmamakaawa ko noon sa aking ama. Bakit hindi ka humiram ng pera sa mga kapatid mo? Bakit hihingi ka pa sa tatay mo? Sabat naman ang aking madrasta. Pero hindi ko na yon pinansin. Wala akong pera. Wala akong maibibigay sa iyo. Tila nagmamadali o ayaw akong kausapin noon ang aking ama. Narinig mo yun ha Beth? Walang pera ang tatay mo kaya pwede ba umalis ka na? Utos pa sa akin ang aking madrasta. Pero nagpatuloy pa rin akong makiusap sa aking ama. Tatay, kailangan ko lang po talaga ng pera. Wala na po akong ibang malapitan. At saka ngayon lang naman po ako hihiram sa inyo.
Kaso ano nga ang gagawin ko? Wala talaga akong pera, giit sa akin ng aking ama. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niya dahil araw yon ng sweldo at alam kong ibinigay lang niya yung pera sa kanyang asawa. Bakit naman po ganoon, tatay? Kapag ako ang humihingi sa inyo ng tulong, pahirapan. Samantalang kapag sina Tita Aling at mga anak niya ang humihingi sa iyo, binibigyan niyo kaagad. Bakit po kayo ganyan, tatay? Sarili niyo pong anak ay kinakawawa ninyo. Samantalang yung mga hindi ninyo anak, yun pang binibigyan ninyo ng pabor. Alam mo, Beth, ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, sabi sa akin ng aking ama. Hindi ba ang totoo naman po, mas mahalaga pa sa inyo ang mga anak ng asawa ninyo kaysa sa akin? Bakit? Ano po bang meron sa kanila na wala sa sarili ninyong anak? Ano po, tatay? Nagtaas naman ang boses ng aking ama dahil sa sinabi ko sa kanya. Tumigil ka na, Lilibeth. Wala akong maibibigay na pera sa iyo. Umalis ka na bago pa mag-init ang ulo ko sa iyo. Sabi pa niya sa akin habang pinagtatabuyan ako palabas. Tatay, ngayon ko lang po na-realize na napakawalang kwenta ninyong ama. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Walang hiya kang babae ka. Wala akong kaamor-amor sa iyo kasi lapastangan ka sa magulang mo. Galit na katwiran niya sa akin. Totoo naman po, tatay. Napakawalang kwenta ninyong ama. Kahit kailan hindi kayo naging ama sa akin at sa mga kapatid ko. Nagsisisi kami at kayo ang naging ama namin. Sabi ko sa kanya bago ako umalis noon ng bahay nila. Papadudot simula noon ay hindi na ako humingi pa ng tulong sa aking ama. Masyado kasi akong nasaktan sa ginawa niya. Bukod sa napatunayan ko sa sarili ko na hindi niya ako mahal bilang anak niya. Pero kahit na ganoon ang sinapit ko sa kamay ng magulang ko, ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pakikibaka sa buhay. Kahit gaano pa kahirap ang pinagdaraanan ko ay sinikap kong lagpasan ng mga yon. Ginawa ko yung motivation para magpursigi pa ako lalo at magsikap. Gusto kong ipakita sa ama ko na hindi ako isang walang silbi. Samantala, sa tulong ng Diyos, ay nagampanan kong mabuti ang aking pag-aaral at trabaho at sunod-sunod na ang tagumpay na nakamit ko. Pero papadudot, sa kabila noon ay hindi pa rin ako masaya dahil alam kong may kulang pa sa buhay ko. Nasa na ba ang mga magulang mo? Malapit nang magsimula ang graduation ceremony, inform sa akin ang aking guro. Hindi po darating si Tatay Ruben. Pupunta naman daw po ang mga kapatid ko. Baka po kasi may pasok sila. Malungkot na wika ko sa kanya. Alam naman siguro ng tatay mo na graduation mo ngayon. Bakit hindi siya pupunta? Minsan lang naman mangyari ang graduation. Malungkot at tila nakikisimpatyang sabi sa akin ng aking guro. Ma'am, wala pong panahon sa akin si Tatay Ruben. Inuuna pa kasi niya ang mga anak ng stepmother ko kaysa sa sarili niyang mga anak, kwento ko sa aking guro. Simula pa lamang po nung namatay si nanay hindi na po siya naglaan ng panahon sa akin. Kahit minsan ay hindi po siya sumama sa mga school events. At kahit na sabihing tumanggap pa ako ng award, bali wala lang po yon sa kanya. Inalo naman ako ng aking guro. Nalulungkot naman ako sa mga sinabi mo, Beth. Pero kung ako sa'yo, dapat kausapin mo ang ama mo. Nang sa ganon ay malaman niyang nasasaktan ka sa mga ginagawa niya. Kaya siguro patuloy sa pambabaliwala sa iyo ang tatay mo, baka hindi mo sinasabi sa kanya yung totoo mong nararamdaman. Naku, ma'am, ilang beses ko na pong sinabi kay Tatay Ruben yung tungkol dyan. Kaso wala lang po sa kanya. Patuloy pa rin po siya sa ginagawa niya. Pagpapatuloy ko. Ma'am, pasensya na po kayo kung kinuwento ko nga po sa inyo yung personal kong buhay. Wala na po kasi akong ibang mapagsabihan. Ayos lang sa akin yon, Beth. Siya nga pala, palagi naman akong handang makinig at tumulong sa mga estudyante. Handa akong tumulong sa iyo. Alam mo, Beth, dapat ay pinagmamalaki ka ng mga magulang mo kasi bukod sa mabait ka na, ay matalino ka pa. At saka ngayon pa lang ay pinagmamalaki na kita. Nako, paano pa kung naging anak kita? Siguro'y ako na ang pinakamaswerteng nanay sa mundo. Sabi naman sa akin ng guro ko na siyang nagpataba sa aking puso.
Ma'am, salamat po sa pagtitiwalang ibinigay ninyo sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo at sa iba kong mga guro, hindi ko po mararating itong kinatatayuan ko. Maraming salamat po talaga. Masaya kong wika sa kanya. Siya nga pala. Kung sakaling hindi dumating ang mga kapatid mo, ako na ang sasama sa iyo na pumanhik sa stage para sabitan ka ng medalya. Offer niya sa akin na siya ko namang tinanggap kaagad. Sige po ma'am, kinakarangal ko po yun. Maraming salamat po. Yun pa ang sinabi ko sa kanya bago magsimula ang graduation ceremony. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon. Habang sinasabitan ako ng medalya ay hindi ko maiwasang umiyak. Naghahalo kasi ang emosyon ko noon. Masaya ako kasi muli akong nagtagumpay sa pag-aaral ko. Nagbunga ang araw-araw kong pagsusunog ng kilay. Pero Papa Dudut, malungkot din ako kasi wala akong mapagbahagian ng tagumpay ko. Nag-iisa lamang ako at wala sa espesyal na araw ang mga taong inaasahan kong magpupunyagi sa akin sa nakamit kong tagumpay. Samantala, lumipas ang ilang buwan at isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Dumalaw si Tatay Ruben sa bahay na tinitirhan naming magkakapatid at doon ay lumapit siya sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya sa akin noon. Ano po bang pag-uusapan natin? Seryosong sabi ko sa kanya. Anak, patawarin mo sana ako. Nagulat ako noon sa aking narinig at napalingon ako sa aking ama. Ha? Ano po bang sabi ninyo? Patawad? Humihingi po kayo ng patawad sa akin? Para saan? Nagtataka kong wika sa kanya. Alam ko na marami akong pagkukulang sa iyo, Beth. Kaya heto at humihingi ako ng patawad sa iyo, Beth. Nakukonsensya na ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng iyon. Pangungumbinsi niya sa akin. Tatay, matagal na panahon ninyo na po akong sinaktan. Bakit ngayon lang po kayo nagsisisi? Tatay, sa palagay niyo ba ay mapapatawad ko kaagad kayo sa mga ginawa ninyo sa akin? Sa palagay po ninyo sapat na yung sorry sa pananakit ninyo sa loob ko? Sa puntong iyon ay umiyak na si Tatay Ruben sa harapan ko. Beth, alam kong matagal ang aabutin bago mo ako tuluyang mapatawad. Opo, tatay. Matagal po talaga ang aabutin bago ko kayo mapatawad. Naibulalas ko sa kanya. Pagkatapos noon ay hindi ko na rin napigilang umiyak. Tatay, hindi mabilang ang sama ng loob ko na ibinigay ninyo sa akin simula nung mamatay si nanay. Hindi ko masikmura ang pagtrato ninyo sa akin. Parang hindi nyo ako anak. Masamang-masama ang loob ko sa inyo. Kasi nagawa ninyo akong baliwalain tapos walang kaabog-abog na pinalayas nyo ako sa sarili nating pamamahay dahil mas pinanigan ninyo ang magaling ninyong asawa. Tapos nung mga panahong kailangan ko kayo, anong ginawa ninyo? Pinagtabuyan nyo lang ako. Hindi ko man lang kayo malapitan at humingi ng kaunting atensyon kasi may pinapahalagahan kayo at mas mahal nyo ang pamilya ng asawa ninyo. Tatay, hindi ko po alam kung paano ninyo natitiis kami noon. Sa totoo lang ay hindi ko mapaniwalaan yung mga sinasabi ng iba na walang magulang na kayang tiisin ang anak. Kasi ako ay nakuha niyong tiisin. Ngayon sabihin niyo sa akin, anong klase kayong ama? Yon ang mga sinabi ko sa kanya noong araw na yon. Alam ko na hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Kaya heto ako at nagpapakumbabang humingi ng tawad. Beth, hayaan mo sana akong bumawi. Pakiusap sa akin ng aking ama. Para saan po, tatay? Nabuhay po akong mag-isa na walang pagmamahal at kalinga ninyo. Hindi nyo na po kailangan pang bumawi sa akin. Hindi ko po kailangan yan, sabi ko naman sa kanya. Noong panahong iyon ay hindi ko matanggap, Papa Dudut, ang paghingi ng tawad sa akin. Kaya iniwan ko noon ang aking ama sa gitna ng kanyang pagluha at pagsisisi. Papa Dudut, pinag-isipan ko ang lahat. Sinuri ko ang mga nararamdaman ko. Kung kaya ko pang patawarin noon ang aking ama. At hindi nagtagal ay hiningi ko noon ang gabay ng ating Panginoon. At hindi nagtagal, isang realization ang pumasok sa aking isipan. Papa Dudut, pinatawad ko rin ang aking ama dahil nanaig rin ang aking pagmamahal sa kanya. Kahit pagbalik-balik na rin kasi ang mundo ay siya pa rin ang ama ko. Kaya hindi ko rin
makuhang magalit sa kanya ng matagal. Sa ngayon, Papa Dudut, ay narito na ako sa Maynila at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay. At tanging Papa Dudut stories ang nagsisilbi kong libangan kapag break ko. Ayos na rin kami ni Tatay Ruben at ni Tita Aling, bagamat patuloy pa rin sa pagtira sa bahay namin ang mga anak nito. At kahit na maraming pagsubok ang dumarating sa buhay ko ngayon, ay nakukuha ko pa ring maging masaya at positibo sa buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at kung papalarin ay mapili sanang i-upload. By the way, nagpaplano po akong bumalik sa aking pag-aaral upang makapagtapos ako sa kolehiyo. Sayang naman po ang mga honors ko noong high school ako. Pagbubutihin ko po, malapit na, malapit na. God bless po sa inyo and more power. Lubos na nagpapasalamat, Lilibeth.